good evening mga schoolmates! Alright, JBS, nandito tayo ngayong gabi sa Teatro Marikina at kasama natin ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Marikina! Wow! Ang saya! And in short, Jules, PL Mar ang tawag sa PL Mar. school nila. And it's been established since the year 2003. Yes, alam mo ba, Jules and Hesa, meron silang 60% passing rate sa board exam sa Yes. criminology, sa education at marami pang ibang courses na Alright. ino-offer ang PLMAR, ha? Okay, and since 2003, alam nyo ba, nag-start ang PLMAR with only 1,300 students. Pero right now, meron na silang 9,000 students. Wow! Bilis Naku, tumaas, ang ha? dami ng students. Alright, guys. Para naman masimulan ang ating talakayan, let's all welcome them, Jules, JV. Welcome to Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Alam nyo ba na ang pamantasan ng lungsod ng Marikina o PLMAR ang kauna-unahang city government-funded university sa lungsod ng Marikina? Ito ay tinatag sa layuning tulungan ng mga kabataan, particularly ang mga Marikenyo, na magkaroon ng dekalidad na edukasyong pangkolehiyo sa murang halaga. Sa katunayan, kitang-kitang layunin niyan sa opisyal slogan ng universidad, which is para sa kaunlaran, tao naman. Ang proyektong ito ay bunga ng inisyatibo mula sa pangunguna ni Mayor Martes Fernando, Congressman Marcelino Chodoro at Dr. Jerome Mendoza through the City Ordinance No. 015 of 2003. Mula sa taong iyon, unti-unting tumaas ang bilang ng mga estudyante ng PLMAR. Sa loob ng isang dekada, umabot na ng mahigit 6,000 ang enrolled students ng universidad. Pero kasabay ng paglaki ng populasyon ng PLMAR, patuloy ring umaangat ang kalidad ng edukasyon na ino-offer nito sa mga kabataan. Sa katunayan, nagtataasan pa rin ang national rate ng mga graduates ng PLMAR sa Regulation Commission National Board Examinations for nurses, teachers, and criminology. Right, guys? Alam nyo ba na ngayong taon ay nagse-celebrate ang PLMAR ng kanilang 13th year founding anniversary? Kaya from schoolmates family to yours, happy founding anniversary, PLMAR! Isang napakasayang gabi sa inyo mga schoolmates at gaya nga na sinabi natin kanina, JV and Hesa, nandito tayo ngayong gabi sa Teatro Marikina kasama ang mga students ng pamantasan ng lungsod ng Marikina! Hello, guys! Alright. Okay, at syempre, gaya nga na sinabi natin kanina, no, sobrang init na pag-welcome sa atin ng mga PL Marians. Kaya maraming salamat. Pero syempre, tiyak na mamaya mas paiinitin pa natin ang gabing to dahil sobrang ganda ng ating issue na pag-uusapan. Na syempre, nakaka-apekto sa mga kabataan. Tama ka dyan, Jules. Pero syempre, hindi lang ang dalawang grupo natin ang makipag-join sa ating discussion for today. Dahil maya-maya may chance din ang ating mga schoolmates sa ating audience para mag-voice out ng kanilang mga opinions. Tingnan nga natin kung ready na sila. Ready na ba kayo, PLMarians? Yeah! Yes, at ready na sila. At para naman sa mga nanonood sa kanikilalang telebisyon, mga schoolmates barkada natin, pwede po kayong sumali sa ating live discussion. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Pero JV Hesa, ano nga ba itong trending issue na ating pag-uusapan? Narito po't panoorin natin. Dating na eleksyon, pangalan ko na ang ilagay nyo sa inyong mga balota dahil pinapangako ko sa inyo na gaganda ang ating barangay. Lilinis! Gagawa tayo ng feeding program para sa mga bata. At higit sa lahat, mag-e-enjoy kayo dahil ako'y magpapaliga. Volleyball para sa mga babae. At basketball naman para sa mga lalaki. Kaya naman, iboto nyo, Nico Aitona, SK, Chairman. Teka, parang nagtagpo na ang landas natin dati. Sabi na nga ba, sinusundan mo ko eh. Feeling mo naman. Nagkakaan ka rin ng ano? Ano sabi mo kanina? SK,
na iboto nila ako bilang SK Chairman. Alam mo kasi hindi ako masyado aware sa SK Chairman. Ano bang ginagawa ng isang SK Chairman? Siyempre, ang SK Chairman, kami ang sumusuporta, ang boses ng kabataan sa aming barangay! Alam mo kasi parang hindi ko na-feel yung mga benefits ng SK. Huwag kayong magalala. Dahil pagka ako ang nanalo, lahat ng gusto nyo, susundin ko! Okay, wait lang. Sa tingin ko, kailangan natin discuss with our fellow schoolmates. Sa tingin niyo, schoolmates, payag ba kayo i-abolish ang SK program? Yes or no? Alright yan, Hesa. Ang sangguniang kabataan, mahalaga ba to o kailangan pa ba to ng mga kabataan at ng komunidad? Yun yung pag-uusapan natin. And also, Jules, alam mo, it's very important na pag-usapan tungkol sa SK because if we recall, the main purpose why the SK is created is to recognize the importance of the youth in nation building. At saka dito rin sinasabi, tinetrain ang mga kabataan na maging future leaders. At kilalanin ang importance ng responsibility. That's right. Yun yung pinakamagandang purpose ng SK. Pero right now, Hesa, kasi sobrang daming mga controversies yung bumabalot sa SK. Like sinasabi nila na dito daw nag-uugat yung corruption, which is, syempre nakakatakot yan kasi kabataan yung involved dito. So dapat nga bang tuluyang i-abolish ang SK o dapat pa rin itong ituloy or retain para sa kanila, which is the youth? Lahat ng yan, sasagutin ng ating mga schoolmates dito sa PLMAR. Okay, kaya naman para simulan na natin yung ating mainit na discussion. Hesa, sino-sino nga ba yung mga grupo na ating mga kasama? Yes, ang unang grupo natin for tonight, sila ang naniniwala na dapat pang ibalik at i-develop ang SK. Let us all welcome Jessica, Judy, and Gabriel! Okay, silang white team. Ngayon naman, sa aking kaliwa, sila ang pangalawang grupo na naniniwalang dapat nang i-abolish ang sangguniang kabataan. Let us all welcome Mike, Sherry, and Gabriel. At maliban nga sa ating debating teams, ay may chance din sumali ang ating mga schoolmates sa ating audience. JV, kamusta naman kayo dyan? Thank you, Jules and Hesa. Alam mo, sa tingin ko lang handang-handa na yung mga PLMarians natin na sumali sa ating mainit na talakayan. Isang palakpakan naman dyan na may kasamang sigawan, PLMarians! O, ganito kasi nung nakaraang taping namin, may ginawa kami, sinabi ko, school. Tapos sasabihin nyo, mates. Okay ba yan? Okay, sample, school? Yes! School? Yes! Mates? School? Masunurin mga taga-PLMAR, ha? And I think, handang-handa na sila to share their thoughts dito sa usapin kung dapat nga bang i-abolish ang SK sa ating bansa. Kaya balik muna dyan, Jules and Hesa. Maraming salamat sa JV, syempre Hesa, sa ating pagbabalik. Simula na ng ating mainitang diskusyon dito lamang sa Schoolmates. And welcome back to Schoolmates. Kanina, before the break, nakilala natin ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kaya para simulan na ang mainit at talakayan, back to you, Jules and Hesa. Alright, thank you so much, JV. Okay, at this point, Hesa, syempre para sa argumentation, bibigyan natin ng 2 to 2 minutes ang mga team leaders natin. At syempre, 1 minute naman para sa mga succeeding speeches. Yes, alright. So should we begin? Sure, go ahead. Go, Gabriel. Ang kabataan ng Marikina ay para sa Marikina. At ang kabataan ng mga taga-Rizal para sa Rizal. At ang kabataan ng Pilipinas ay para sa Pilipinas. So, bakit nga ba gusto naming ma-reform at the same time ma-restore yung SK election sa Pilipinas? Kasi bukod sa pagiging training ground pagdating sa political aspects ng mga kabataan para maging mulat, pagdating ng panahon kung kailan handa na sila, ito rin ay isang paraan para maging boses ng bawat kabataan, okay? Kapag merong pag may mga SK sa inyong barangay, andun yung iba't ibang proyekto na ipapagawa para sa inyo, okay? Para sa mga karapatan ng mga kabataan. At kung sasabihin na ang SK ay training ground
para daw sa korupsyon. Well, sasagutin namin mamaya yun kapag ayun yung sinabi nila. Alright. Yun lamang po, maraming Okay, salamat. thank you, Gabriel. Yes, thank Okay, you. yan. So, short but sweet, Hesa. Okay. Yeah. Siyempre, sabi ni Gabriel, na training ground for politics Yes. daw for the youth in the future. Tapos, sila daw yung magsisilbing boses ng kabataan at makakapagbigay daw ng projects ang SK para siyempre matugunan yung rights ng youth. Yeah, so it's all about the youth nga in their community, Yes. di ba, Jules? Mhm. Alright, ano kaya masasabi ni Zaira? Go ahead. Okay, good evening. Naniniwala kami na ang mga bagay na hindi na nagdudulot na kagandahan sa ating lipunan ay kailangang bigyan ng katapusan. So, kung titignan natin sa mga recent cases of the SK election, naging mabuti ba ito? Naging effective ba? Naging efficient? So, kung kami yung tatanungin bilang mga kabataan, naniniwala kami na kailangan i-abolish yung SK. Bakit nga ba? Una, yung SK, hindi siya nakapagbibigay ng magandang training ground sa mga kabataan. Bakit? Malalaman natin na nung mga nakaraang SK election, yung mga kabataan na sasangkot dito, nagiging training ground para sa kanila na magkaroon ng corrupted mind. So dito, sinasabi ng local provision na hindi pwedeng kumilos sa mga SK chairman, sa mga SK official, unless they are guided by the higher position in their barangay. So, paano natin masasabi na binibigyan natin sila ng karapatan para magtaguyod ng boses sa mga kabataan kung yung mismo mga kabataan na yon, minamanipula sila ng mga taong nakatataas sa kanila? Pangalawa, anong sense ng paaralan natin kung kailangan pa natin ng SK election? Diba, in our school, we are being taught kung paano maging responsible citizen. In our school, we are being taught kung paano maging disiplinadong tao. So, kung naniniwala tayo na sobra yung education natin ay makakatulong para sa bawat isa, bakit pa kailangan natin ng SK election? Pangatlong bagay, yung SK election, kailangan siya ng budget. So kung iisipin natin, kung wala yung SK election, kung wala yung SK program sa ating bayan, hindi ba't makakadagdag ito sa pondo ng bansa natin para sa mga mas mabigat na problema ng ating bansa, katulad ng mga drug trafficking, katulad din ng mga yung mga poverty. So, bakit kailangan pa natin ng SK election kung hindi nga siya nag-function in the recent cases? So, we must learn from history. We must learn sa mga bagay na nakikita natin. And as of our group, kailangan itong i-abolish dahil para sa amin, maraming ibang bagay, maraming ibang organisasyon na magpapabuti sa atin bilang isang kabataan. At another thing, hindi natin kailangan ng posisyon para maging individual tayo na may disiplina sa bawat isa. Nilamang. Alright, maraming salamat, Zaira. So, Jules, no, she pointed out, naging effective ba daw or naging efficient ba ang SK? And also, sinabi niya, no, it's not a good training ground. Kasi pwede raw maging corrupt yung mga Yes, kabataan. yung mga mind, di ba? Doon sila natutunan maging corrupted. And also, yung budget. She mentioned something na yung budget na mas marami pang problema sa Pilipinas na Dapat pwedeng i-allegate. solve, diba? Yeah, so, alright. Tsaka maganda yung opening statement na kanina sabi niya, lahat ng mga hindi magagandang bagay dapat tapusin na agad. Yes. So feeling niya yung SK dapat tapusin na. Okay, anong sagot dito ni Judy na dapat daw i-reform ang SK? Go ahead. Una sa lahat, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Alam naman natin ang kasabihan ni Gat Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, hindi ba? So kapag tinanggal natin ang boss ng kabataan, ano pang gagawin natin dito? Di ba mas mabilis pa nga gumawa ng bata kaysa maghanap ng trabaho? Ano nang gagawin dito? Magdodroga? Magdodota? Magmamajong? Bingo? Hindi. Kailangan natin ng kabataan. Kailangan natin ng kabataan ngayon. Kasi ilan ba yung porsyento ng umaasa dito sa ating bansa? Halos kalahati nga, di ba? So anong gagawin natin dito? Tsaka yung sinasabi nila na corruption. Bakit pag tinanggal ba natin yung SK election, mawawala ang corruption? Hindi. Malaking hindi. Kasi diba dapat tinatanggal muna natin ang ugat bago ang puno. Diba? Bakit natin pinag-iinitan yung SK election? Samantalang alam naman natin na ito lang yung boses na ito lang naman yung alam ng boses na kabataan para may taguyod natin yung sariling atin. Salamat. Okay, thanks Judy. Thank you, Judy. Oh, Hesa, dapat daw diba? unahin muna yung ugat, alisin muna yung ugat bago yung puno. So sinasabi niya na kahit mawala daw ang SK, nandiyan pa rin naman daw yung corruption. Yeah, hindi pa rin mawawala. Oh, ginadjunk nila yung corruption point ng kabilang side. Alright, so ano naman sasabi ni Mike? Go ahead. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay naniniwala ang tahasang naniniwala na hindi kami sang-ayon sa pagkakaroon ng panibagong sektor ng lipunan sa kabataan o sangguniang kabataan. Sa kadahilan ng ayaw namin sa istruktura ng pamamalakad ng SK o sangguniang kabataan. Let me think of it.
na ang sangguniang kabataan ay kontrolado ng punong barangay na siyang lumalason sa sistema at nais magnakaw ng pondo. Paano mo may paglalaban ang saloobin o disiplina ng iyong sarili? Paano ka magiging boses ng kabataan kung mismong nasa taas mo ay hindi kontrolado? Ay kontrolado pala ang isip ng nasa ibaba. Isang malaking katanungan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Maraming nagsasabi na ang reforma ang kasagutan. Ngunit ang reforma ba ay nagbabago na struktura sa pamamalakad ng sangguniang kabataan? Sa tingin ko ay hindi. Dahil mamaya ay marami ho kaming kasabihan at marami ho kaming pag-aaral na ginawa para mapag-aralan ng reforma. At yun ang natatangi namin dahilan para ayaw na namin sa sangguniang kabataan. Okay. Jules! Para siya nagtula eh. Grabe. No? Grabe si Mike. Oo. Poet siya, poet. Galing ah. Yes, very passionate siya, Jules, no? Alright, so sabi ni Mike, from what I understand, sabi niya, paano mo ilalaban ang boses mo bilang kabataan when you are constricted by the officials daw, Jules, ng SK? Tama, kasi yun yung yun yung dating structure ng SK. Yes, na, yun yung nangyari before. Yes, correct. yung barangay captain, hawak nila yung pamamalakad ng SK. Pero siyempre, Yes. may mga updates tayo dyan. Pero ikaw, Jessica, ano bang sagot mo dyan? Hello. Isang magandang gabi po muna sa ating lahat. Ngayon, ang sagot ko po dun sa pahayag ng aming kalaban, kaya nga reformasyon ang kailangan, hindi pag-a-abolish agad-agad. Ngayon, ang mahirap kasi sa mga abolisher ng SK, masyado niyong tinitingnan sa maliit na perspektiba. Masyado kayong nagpapadala sa hear and say kung hindi naman kayo nakabase sa mga data or facts na nagawa ng mga SK. So, paano naman yung mga ibang SK officials or SK organizations sa iba't ibang bansa na Pilipinas na maayos naman ang naging pamamahala sa kanila? So, paano yon? Dahil lang sa pagkakamali ng isa, mali na ng lahat? Ganun mo ba yung nais niyong ipahiwatig? Next naman, kung titingnan nyo na, ang sabi nyo na dapat alisin ang SK dahil sa korupsyon, edi sana tingnan naman din natin sa ibang perspektiba na mas mataas. Paano naman yung pagiging disappointed natin sa mga higher official position kagaya ng mga congressman and such? So, ibig sabihin, tatanggalin na lang ba natin sila dahil sa corruption, dahil sa corrupted sila sa mga ganung bagay? Ngayon, para sa amin, ng aming mga kagrupo, hindi talaga solusyon ang pagtatanggal ng SK, bagkus ay ang pagpapabago sa struktura o reforma nito. Yun lamang po at maraming salamat. Thanks, Jessica. Thanks, Jessica. Okay, Hesa, Diba? sabi niya, kung mali ba raw ng isang SK, let's say isang SK sa barangay, sapat na bang dahilan yun para alisin lahat ng SK sa Pilipinas, di ba? Yeah, kung isa lang, may mali, meaning lahat ba may damay-damay Jules? ba agad? Saka siyempre sinasabi niya rin na, yun nga, na dapat daw may facts and figures na kailangan pagbasihan yung mga gusto ng abolition ng SK. Kasi paano nga ba naman kung okay yung mga ibang SK, di ba? Tapos i-abolish mo na lang. Yes, that's right. All right, thank you so much, Jessica. Sherry, anong contribution mo dito? Ayan, so magandang gabi sa inyong lahat. Bakit nga ba gusto namin i-abolish yung SK? Una, it is not beneficial, it is not necessary, and it is not practical. Kasi kung yung halimbawa yung yung SK, di ba, sinasabi natin corrupt yun, tapos yung government natin corrupt din, bakit hindi din natin tanggalin yung government natin? Ang pinagkaiba kasi ng government tsaka sa SK is yung SK kasi hindi naman natin siya kailangan eh, 'di ba? Kahit walang SK, pwede tayo tumulong sa community natin, 'di ba? We can have our own way to help our community. Samantala, yung government, kailangan natin 'yan kahit corrupt sila kasi kailangan natin ang namumuno. Ngayon, doon naman sa it is not beneficial kasi yung SK kasi, 'di ba? Yung mga projects nila, sino ba lang yung nakikinabang doon? Sila din mismo kasi sila libre yung matriculation fees nila. Tapos excuse sila sa klase kapag may mga meeting sila. Pero halimbawa, doon sa government, nagbe-benefit din naman tayo doon, di ba? Kasi kailangan natin ng mga ipapadala sa ibang bansa para makipag-usap doon. It is not practical yung SK kasi yung mga funds na imbis na sana ginagamit natin sa SK, pwede sana gamitin yan sa ibang mga projects sa ating government. Okay. Thank you, Sherry. So, Jules, no, she mentioned nga, beneficial nga ba talaga ang SK para sa atin? And also, mention ni Sherry na hindi nga practical ang mga funds na pwede naman sa iba. Diba, ibang projects. Saka even without SK, kahit daw hindi nag-e-exist ang SK, kaya pa rin kumilos ng government even tuloy-tuloy without pa rin yung government natin. Okay, there you have it. Alright, Thank you sa mga debaters. So much. At narinig na natin ano masasabi ng ating dalawang grupo. I'm sure atat na atat ng ating mga schoolmates sa audience na i-share ang kanilang mga opinions. JB, ano masasabi nila dyan? Thank you, Jules and Hesa. Alam mo, Hesa, tama ka. Sobrang dami nang naririnig na ako nag-murmur dito ng kanilang mga opinions, mga tanong sa kanilang topic for today. Sinong gustong mauna na magtanong, mag-comment? Ayan.
Hi kuya, dito tayo. Lapit tayo dito. Daming fans Nasaan ang mga klase ni? Ano pangalan mo? Oh, ayos. Anong pangalan mo kuya? Brian po. Brian. Anong year mo na, Brian? Second year, Mascom. Asa ng mga Mascom? Aba, Mascom talaga. Ano ba, may comment ka ba? Tanong? Tanong ko lang sa positive side. Kasi sa Section 10 ng Republic Act 10742 o yun ngang SK Reform Law, sa Section 10 nun, nagsasabi may anti-dynasty provisions kasi doon na ang isang kandidato sa pagiging SK chairman or kagawad ay hindi dapat kamag-anak ng captain o ng anuman na mayroong positions elected in the government. So, sa positive side, kayo nagsasabi na hindi kayo pabor sa abolishment ng SK. How can you be sure that the anti-dynasty provision of that particular SK reform law can be implemented by the lawmakers? Why? Because the lawmakers or the law, yung bang nag-i-implementa ng mga batas, minsan sila ang pumapako doon sa mismong batas o sila mismo hindi sumusunod sa batas. So, how can you be sure that the anti-dynasty provision in the Section 10 of the Republic Act 10742 or the SK Reform Law should be implemented? Thank you. All right. Okay, so that's a question, Hesa, for the reform group. But before they answer, kasi nabanggit na rin ni Kuya about this, kasi meron ng reform actually. Reformed na itong SK. So basically, i-implement na rin siya. Pero the question is about the anti-dynasty provision. Yes. So go ahead. Anong sagot niyo dyan? Okay. It will have a gradual process. Okay, Kuya. Mahabang proseso yan. Siyempre, hindi yan papalampasin ng gobyerno na anak ng kapitan yung magiging SK chairman, di ba? Hindi yun mangyayari talaga. At saka maganda yung bagay na yan. Kasi magkakaroon ng kakayahan yung mga kabataan na talagang willing na maglingkod kahit na wala silang pera, kahit na kapos sila sa pera. Okay, para wag na lang natin siyang tignan as negative, as positive na lang para dun sa mga kabataang walang kakayahan nga in terms of financial. Okay? Nasagot ko po ba yung tanong nyo? Okay. Follow-up question ko lang. Kasi may mga iba kasing captains, hindi ko naman sinasabing lahat. Kahit hindi nila kamag-anak, binaback-upan nila yung certain candidate. So, paano yon? Paano natin maiiwasan yung ganun? Kasi hindi mo nga kamag-anak. Okay, lusot ka nga sa anti-dynasty provision nun ngang batas. Pero binaback-upan ng kapitan. Paano natin maa-address yun, Kuya? Kasi baka nakikita naman ng potensyal ng kapitana yung isang bata, hindi ba? Hindi naman siya mamimili ng kabataan kung gusto niya lang eh. Halimbawa, ikaw kuya gusto kita maging SK chairman ka kung taga-saan ka. Di ba hindi naman ganun kadali yun? Meron yung dahilan behind kung bakit niya pinipili yung batang yun para na umupo, para na ikampanya yung pagiging SK chairman. Tama po ba? Di ba? Maraming salamat po. Thank you, debaters. Okay, sino bang gustong mag-comment, magtanong, wag na kayong mahiya, dali na. Ayan, si ate. Hello. Hi. Anong pangalan nila? Jam po. Hi, Jam. Daming friends ni Jam. Anong course ni Jam? Second year Mass Communique. Mascom! Aba, ayos ang Mascom Okay, ano bang masasabi mo sa ating topic for today? Ano ba yan? Tanong, comment? Opinion na lang po. Kasi yung tanong ko po kasi na about political dynasties, tinanong na po nung kaklase ko. So ito, as a youth, napapansin ko na rin kasi kapag ka tumatakbo bilang SK official is about fame na lang. About fame, yun kasi yung nakikita ko. Tapos yung kasi sa lugar namin, kapag ka walang SK official na nakalagay sa isang street, sa isang lugar namin, is hindi naaabutan ng tulong yung mga batang kailangang abutan ng tulong. Kasi every summer may mga binibigay every magpapasokan may binibigay na mga notebooks, pencil, tapos yung iba hindi naaabutan. Tapos yung mga tawag dito, tapos hindi ganun sapat yung mga binibigay nila as sa pera na meron sila.
Yun yung nakikita ko. Salamat, Jam at Brian. Alam nyo, marami na rin comments ang dumarating sa ating Facebook and Twitter account. Ito, babasahin ko yung isa. Ito ay pinadala ni Robinson Lucenes. Dapat tanggalin na rin ang Young SK. Barangay chairman pa rin ang desisyon. Maliban na lang kung kamag-anak. Bata pa, training na sa pagkurakot ng budget ng barangay. Lalo na dito sa probinsya. Di makikita yung SK official dahil sa syudad nag-aaral. Sayang lang ang mga sahod nila. Mas mabuti pa kung ilaan na lang yung mga budget sa mga scholar na may hirap na deserving sa pag-aaral. Ito naman, ayon kay Marilyn Agabao. Sang-ayon akong tanggalin ng SK dahil dinidiktahan lang sila ng mga senior nila sa politika at yan ang cause ng korupsyon. Sa murang edad, akala nila usual ang gawaing tiwali sa pondo. Abolish! Ayan na ba? Patuloy lang kayo magpadala ng inyong mga comments at questions sa ating Facebook and Twitter account. Kaya balik muna dyan, Jules and Hesa. Alright, salamat JV. At sa aming pagbabalik, marami pa tayong napag-usapan tungkol sa sangguniang kabataan. Stay with us, dito lamang sa Schoolmates. And you're still watching Schoolmates, pero bago yan, i-cheer ko lang, tatanong-tanong lang ako kung sino yung mga students na nandito ko ng mga courses. Nasaan ang MASCOM? Okay, ito naman. Asan ang BSBA? Asan ang accountancy? Okay, balik tayo ulit sa MASCOM! Ayos ang MASCOM talagang nanonood ba kayo ng Schoolmates? Mga etsyosero. Alam nyo pare, pagpatuloy ang ating mainit na talakayan. Back to you, Jules and Hesa. Alright, thank you so much. Salamat, JV. Okay, Hesa, kita mo yung mga mascom sumasayaw pa pag tinatawag sila. Bibong-bibo talaga. Okay, anyway, ayan. So, mga schoolmates, narinig na natin yung mga points nila kanina. At this point, Hesa, ito yung favorite natin kasi rebuttal part na. But before we go there, i-recap muna natin yung mga important points na sinabi ng mga grupo natin. Alright. Okay, sabi ng grupo na gusto i-reform ang SK ang siyang nagsisilbing boses ng kabataan. And of course, nagsaserve din to as a training ground for all youth na gusto pumasok sa politics soon. And next, sinabi naman nila na ano ang assurance natin pag nawala ang SK na mawawala yung corruption. It doesn't necessarily go like that. Tapos sinabi naman lastly na kailangan daw na hindi naman daw porket may mali yung isang SK, dapat naburahin yung buong SK. Kasi naman lahat may mali. That's right. Diba, Jules? Alright, at para naman sa pabor na i-abolish ang SK, sabi nga nila, para sa kanila, hindi na effective at efficient and beneficial para magkaroon ng SK. And also, they mentioned many times yung budget na marami daw problema and there are other ways naman to spend that money. So why put all that effort into SK kung wala namang benefit? Tama. Alright, so we're ready. Yan, na-recap na natin. Ngayon, para simulan ang rebuttal natin, ang unang tanong natin, Hesa, ibato natin sa gusto i-abolish ang SK. Yeah, okay. Ano ba ang assurance ninyo na korupsyon lang ang pinakadahilan kaya kailangan i-abolish ang SK? Go ahead. Tuloy-tuloy na kayo. Korupsyon ang pinakadahilan kung kaya't ayaw namin magkaroon pa ng susunod na halalan para sa sangguniang kabataan. Dahil alam natin na si Kahes, siya ang kauna-unahang nagkaroon ng issue patungkol sa sangguniang kabataang samahan na nagkaroon ng 10 milyon na hindi maitala sa financial statement kung alam naman natin ito ay pondo ng sangguniang kabataan. Paano natin pagkakatiwalaan ng isang taong namumuno sa atin at tinitingala natin kung siya mismo ay naglalalang o nagtatago ng kabahuan na kasamaan dun sa pagtatago at pagnanakaw ng pondo. Yun ang pinaka-issue na pinagbabatayan namin. Hindi namin sasabihin lahat ng to kung wala kami practical na basihan. Ayon sa UNICEF, mula 10 taon na mapanukala ang SK dito sa ating bansa, ay nagkaroon ng pinakamahinang performance o pagtatala na sinasabi na hindi nga talaga natin kailangan. Dahil bilang isang tao, bilang isang kabataan, maririnig natin at masasabi natin ang ating saloobin sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, pagsasariling pagsasalita. Kung sasabihin na natin na wala tayong representa sa Kongreso. Kasi yung sinasabi mo si Kahes, ayun din sa nakuha kong research, si Kahes, sa
sa 20 province, nag-donate siya ng 10 million. Each yun. Tapos yung sinasabi nyo kung wala nagawa, in Parañaque, may multi-cab na pinapahiram ng ating youth organization para makolekt ng mga garbage. Sa Bohol, merong 10-day daycare centers para sa mga kabataan at sa mga na rin natin, sa mga kapwa na rin natin. At sa Parañaque, may mga mangroves tayo. May mga mangroves na tinatanong yung mga youth organization natin. So, okay, ma'am. So, sa environment sinasabi mo na nagkaroon siya ng 10 milyong pondo, 10 milyong donasyon. Bakit hindi ito lumabas sa financial statement ni Kahis? Yun ang malaking katanungan na bumabalintig sa aming isipan na kung sinasabi mo na nakapag-donate ng 10 milyon sa iba't ibang lalawigan, Kuya, hindi siya nakapunta ka na po ba sa Parañaque, sa Bohol, sa Lucena, para makita yung mga sinasabi kong project? Hindi pa ako nakakapunta. So, hindi mo pa nakikita. So, yung pinagbabasehan lang natin hanggang papel, Ikaw ba ay hanggang nakapunta na? financial statement lang po. Ito lang, pipilusot po yung nakita. Ikaw ba ay nakapunta na at nakita mo ng literal at ang istruktura, pinakita. Nakita mo pa ng literal? Marahin, makinig ka. Oo, hindi ko nakita ng personal. Pero as a researcher, as a Christian wala kang education, karapatan na tanungin ako kung bakit tumingin ako sa mga Google, di ba? Hindi Ayun ba? ang isang basihan, literal na basihan, na ang pinakamatinding basihan natin dito, ang data na nagmumula sa kanila mismo, na nagmumula sa iba't ibang parte, organisasyon ng pag-aaral, na yung basihan na walang sukat na basihan, walang financial statement, lack of statement. Kaya sinasabi namin na itong issue na to, ang korupsyon, 10 milyong korupsyon. Kung sinasabi na nag-donate, bakit hindi nag-appear sa financial statement ni Kahis? Ayun ang tinatanong ko. Hindi ko tinatanong kung ako'y pumunta na sa Bohol. Hindi ko sinasabi na ako'y pumunta sa Bohol. Kasi, hindi ba tama naman? Kasi kuya, yung pinagbabasehan mo ng financial statement, una sa lahat, alam mo ba ibig sabihin ng financial statement? Alam ko, dahil ako ay isang accounting student. Ang financial statement ay ang puso ng pondo ng isang samahan. Kapag ang puso ng pondo ay isang samahan ay nagkulang, doon ay may natatagong anomalya. Ang anomalya na yon ang aking hinuhungkat. Hindi yung mga konkretong ebidensya. Nandyan yan, maraming pondo. Ang sinasabi mo bang anomalya, pagbibigay ng pag-asa para sa ating kabataan. Hindi ko sinasabi ang pagbibigay ng kabataan. Alright, guys. Thank you. Masyadong lumalayo. Thank you so much. Palakpakan natin sila. Thank you, guys. Okay. O, diba, Diyos, napaka-passionate nila. Medyo na-exhaust na rin naman nila. Nag-case study sila, which is good. Clear na yung mga points nila with regards to that topic. So, thank you, guys. Meron pa tayong isa pang tanong dito, Jules, no? Go. Ano nga ba ang qualifications na maging kandidato sa maging SK chairman? Ano yung qualifications nila? Okay. Isa sa mga qualification na ngayon na reform na SK election is kailangan ikaw ay 18 to 24 years old. See guys, hindi nyo alam yon. Alam nyo ba yung Republic Act 100742? Alam namin, simula umpisa hanggang huli. Kaya namin sinasabi ito. Sige, ipaliwanag mo yung alam mo. Ang Republic Act 10742 ay nagsasang-ayon na reformasyon para sa sangguniang kabataan. Ang pinaka-broad sense nito ay ang pagkakaroon ng representa sa iba't ibang organisasyon, sa youth, sa church, and sa legislative portion of the government. Yung sinasabi mong Republic Act 17432, Section 2, the state shall recognize Sige, go lang. Go ahead. Sorry. Yung sinasabi doon, the state shall recognize the participation of the youth. So, di ba? Yun na nga sa sinasabi mo na nga, doon sa reformation, mismong government na natin yung sumusuporta natin, aayaw pa ba tayo? Aayaw pa ba tayo na binibigyan na tayo ng pag-asa? Binibigyan na nga tayo ng chance para magkaroon ng boses. Aayaw pa ba tayo? So kami, hindi, di ba? Wait lang Kasi kami, we're not totally depriving the youth from its representation to help the community. Ang sa amin lang, kailangan pa ng further improvement ng ating kabataan ngayon. Bakit hindi sila mag-aral na mabuti? Once na nakapag-aral na sila na mabuti, nakagraduate na sila, nakapaghanap na sila ng trabaho, may sapat na sila experience, saka sila pumasok sa politika kung gugustuhin pa rin nila, hindi ba?
Article 2, Section 13 of the Constitution. The youth plays an integral part in making the nation building. So kung yung sinasabi nyo na aalis yung SK, so paano magkakaboses nga yung kabataan kung wala silang pinanghahawakan na posisyon? Just because you are kabataan doesn't mean you have the position, you have the rights. You don't have the voice kung wala kang position. Hindi ganun kami kadali naniniwala palabas. na sa SK lang magkakaroon ng boses yung kabataan. Bakit SK lang ba yung organisasyon sa bansa natin? Patunayan mo, Hindi ate, ba merong patunayan mo. yeso? Okay, marami kaming patunay. Isa na dyan yung yeso for the environmental matters of the country. And another thing, meron tayong Red Cross, meron tayong CSG. Kaya Bakit ba nun hindi lahat natin ito yung sustentuhan boses ng natin lahat ng doon? kabataan sa buong Pilipinas? Ang sinasabi namin dito ay, sinasabi mo na patunayan namin, maraming konkreto, isang patunay dito ang iba't ibang universidad sa ating Pilipinas. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang, mula sa iba't ibang universidad sa Pilipinas, representante mula sa commission para marinig ang boses. Hindi na natin kailangan ng sangguniang kabataan para ipaglaban pa ang disiplina ng tao, ang disiplina ng kabataan. Kuya, ang kailangan natin yung matalas na isip. Alright, thank you. Matalas na Last isip. point from the reform Gabriel, team. Go. Yes. Okay, kasi kapag sinabi nating sangguniang kabataan, kukuha tayo ng mga kabataan galing sa isang barangay at hindi sa mga universidad, kuya. Hindi sa mga universidad. Sumunod, Sige, go. Yes, go ahead, Gab. kaya naman pala lagi nilang sinasabi na yung punong barangay yung kumokontrol sa mga kabataan kasi wala kayong kaalaman sa bagong Republic Act. Ha? Wala kayong kaalaman. Paano mo nasabi na wala kaming kaalaman? Wala kaming karapatan magsalita rito sa harapan. Wala kaming kinalaman. Wala kaming Maraming salamat. Wala ka na karapatan magsalita. Hindi mo masasabi na wala akong alam. Maraming salamat mga debaters. Salamat. Alam mo go. ba? Okay, last. Go. Alam mo ba na nakatala sa Republic Act 10472 na ang SK na mismo ang hawak ng budget nila at iyon ay nakabangko at hindi mo alam yon kaya ganyan ka mag-react. Ha? Hindi mo alam yun kaya ganyan ka mag-react. Okay, klaro. Alright. Republic Act, Thank what you. and Thank what you. section? Thank What you. section? Thank you. What Thank you. section? Thank you. Alright, thank you guys. Alright, ayan. So, Hesa, Yes, dito sa round ng debate na to, Yes. pinamalas nila, pinakita nila na sobrang maalam sila doon sa mga batas. And very well researched, di ba? Pero syempre, sa totoong buhay, doon tayo sa reality mismo kung paano to nangyayari. Yes. Okay. So, sa tingin nyo, paano nga ba na mapapatunayan natin na yung reform, kasi di ba may bago na ang batas ngayon, sa tingin nyo ba na with this reform laws ngayon, magiging effective pa rin ba ang SK? Lalo na kayo, ang sinasabi nyo, gusto nyo siyang i-cut out na wala na. Ano masasabi mo, Zaira, or anyone? Okay, thank you for that statement. As of my group, na against po kami sa reformation ng SK election. But the current situation now is may reform na nga. That is status quo. So ano magagawa ng grupo nyo ngayon? Yes, para sa amin, ang magagawa natin is to state kung ano man yung statement, kung ano man yung meron kami sa puso namin, at kung ano man yung kaalaman natin dun sa mga anomalya na nangyayari sa SK election. So kung iisipin natin, matatanggal ba yung SK election kung meron siyang nadudulot na maganda sa bansa natin? Di ba? Hindi naman. Kung maganda, hindi sana tatanggalin. Hindi siya totally tinanggal, pinostpone lang po siya. Then next thing, kung hindi nga maganda, ba't binalik? Tapos sumunod naman, yung sa sinasabi na paano tayo magkakaroon ng security or paano tayo mag-jump into conclusion na maganda nga yung bagong reforma ay bagong reestablish na SK law. So para sa amin, masasagot natin siya kapag nagkaroon na ng SK, which will happen next year. Dahil yun na yung ipapractice nila na system. So yung mga nakaraang system, hindi pa nila nagagawa yung panibagong na reform na batas. Alright, thank you so much, debaters. Ayan, medyo bitin tayo sa oras, Esa. Ayan, Ganda na rebuttal Jules. natin. So, umiinit na dito sa stage, no? Pero I'm sure ang ating mga audience, ang schoolmates natin dyan nakasama si JV, atat na sila mag-share ng kanilang opinions. JV, kamusta naman dyan sa ating audience? Thank you, Jules and Hesa. Alam nyo, sobrang init ng ating talakayan ngayon. Wala akong masabi sa mga estudyante ng pamangtasan ng lungsod ng Marikina! Abay, kahit audience namin dito sa harap sobrang nakikisali sa ating talakayan ngayon. Pero para painitin pa ang ating discussion, sinong gustong magtanong, mag-comment? Yan, si Kuya. Ikaw pinakamalapit. Anong pangalan mo, Kuya? Christian Garlitos. Christian, medyo lakasan natin ang ating boses. Anong pangalan mo, Kuya? Christian Garlitos. Anong course ni Kuya? Mass Communication. Oh, Mass Com. Kuya, dito tayo harap. Okay, anong masasabi mo sa ating topic for today? Well, I could really say na agree ako dun sa
opposition side na hindi na dapat magkaroon ng reform pa sa SK. And I have a question for the affirmative side. So earlier, I've jotted down some of your points, and you said that SK is a training ground for the kabataan, and it will further maximize the participation of our youth. If that is the case, then why is the very author of the Republic Act 7190 or the local government code, which created Sangguniang Kabataan itself, is pushing the abolition of the SK? Take note, the very author of the Republic Act that created SK is on its way on abolishing the SK. So how can you prove the viability of the SK as a form of training ground of the youth or as the maximizing of the participation of our youth? All right. Affirmative? Okay. Siyempre, siguro kaya ginawa niya yung Republic Act na yun is because hindi siya pabor, okay? Definitely hindi siya pabor. Kaya gusto niyang i-abolish yung Sangguniang Kabataan. But, guys, nag-successful ba sila? Di ba? Wala silang nagawa. Andito pa rin yung SK election. Parating na ngayong taon. Ha? Parating na ngayong taon. Okay, do you want to clarify your question? Or okay ka na daw? Okay na daw siya. Sino pang gusto mag-comment? Ito, Kuya. Hi, Kuya. Dito tayo humarap. Anong pangalan mo? Jeronimo po. Jeronimo. Anong course ni Jeronimo? Public Administration po. Pwede ko ba marinig ang public ad? Aba, ayun. Okay, ano bang masasabi mo sa ating issue for today? Sa ano naman, hindi na po magtatanong kasi alam naman natin na masasagot nila yan. Magkikritik na lang po ako both side. So, ganito na lang po yun. Sabi na po nila, kung hindi matatanggal yung ugat, hindi maano yun. Sa corruption yun eh. Di ba may puno? Pag hindi tinanggal ang ugat, hindi na talaga matatanggal ang corrupt niyan. Kasi, alam nyo ba kung saan ang galing ang corrupt? Sa atin lahat, sa mga bata, galing sa bahay. Magnakaw ka lang ng piso sa magulang mo, corrupt na yun. Magsinungaling ka sa magulang mo, corruption na yun. Parang ganun na yun. Kaya, okay naman po sila sa mga ganung ano. Pwede naman talagang i-push natin ang SK. Basta, yung yung mapipili natin, hindi siya hawakan sa leg ng barangay. Dito naman po sa abolish, dapat, ganito lang. Mag-provide na lang po tayo ng certain provision po na magano tayo sa mambabatas na magtatag sila ng isang batas na bibigyan natin ng kapangyarihan ng SK na hawakan ng kanilang budget kasi mas malaki ang budget ng SK kaysa sa kapitan. Kaya doon nangyayari ang korupsyon. So, bigyan natin sila lang hawak ng budget nila, hindi sila pwedeng anuhin ng kapitan para magawa nilang dapat nilang gawin. Ganun lang po. Salamat, Jeronimo. Palakpakan nyo naman ang mga inyong mga sarili dahil napakahusay. Dito muna tayo, Kuya. Yan. Para ituloy-tuloy, meron tayong pumapasok na mga comments sa ating social media account. Ito ay sabi ni John Henry. Dapat tanggalin na ang SK. Nagkikreate lang sila ng susunod na magkukurakot. Mabuti sana kung mabuti yung sinusundan nila eh. Kaso karamihan ng sinusundan nilang tao ay hindi matuwid. Sabi naman ni Jelin Rabin Sigido, dapat tanggalin na ang SK na yan. Base sa aking karanasan bilang naging dating sekretary ng aming barangay, ay wala akong nakitang potensyal sa mga naging SK ng aming barangay. Wala silang alam sa mga gawain pang barangay, mga alituntunin ng mga batas, walang ibang alam kundi ang programa ng sports. Sa mga tuwid, walang alam kung hindi gastos. Yun ay sabi ni Jelin Rabin Sagito. Magbabalik po ang #1 debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! May pakialam ka!
Alright, we are back and of course, you're still watching Schoolmates. Okay, Yes, JB alright, Hesa. guys. Sobrang init kanina. Sobra. Nilalagnat na ako literal. Parang kahapon lang, ha? Okay, kaya naman ngayon malalaman na natin yung final statement ng bawat grupo. Kaya naman, simulan mo na sa naniniwalang for reform. Gabriel, go ahead. Okay. So yun, huling sabi, bilang isang SK chairman or kagawad, sobrang hirap. Sobrang hirap ng posisyon. Kasi di ba, nag-aaral ka at the same time tumutulong ka sa bayan. Hindi ba? Hindi nyo napapansin yun kasi lahat napapansin nyo yung negative. Pero hindi nyo napapansin yung magandang ginagawa nila para sa bayan. Sumunod, parang ang sakit-sakit kasi alam mo yun, hindi mo pa nga ginagawa, pero napagbibintangan ka na at alam nyo kung bakit ako nasasaktan. Kasi pag ako napili, tatakbo akong SK Kagawad. At pag ako naging successful, pag ako hindi nangurakot, babalikan ko kayo. At sasabihin ko, Kuya, ate, paano ba yan? Successful, nanalo ako, pinaniwalaan ako ng tao. Ibig sabihin, mas gusto nila na may SK kumpara wala. Kasi alam ko yung nararamdaman nila, alam ko yung kailangan nila, at pangatlo, mapaglilingkuran ko sila. Ha? Ayun lang yun. Thanks, Gabriel. Kaya naman pala. Kaya naman, very passionate SK chair ka before? SK chair Running ka ka for before? SK? Kasi po, di ba, nawala po ng SK. Tatakbo dapat po kami nun nung bago mawala. So may pinalit na task kaya hindi force. kayo nakatakbo. May pinalit na task force which is kasali pa rin po ako. Okay. So for now, running ka? Hindi pa po Di pa napag-uusapan. sure. Okay. Lagot kayo, babalikan daw kayo. Kaya pala may hugot sa Yeah, may hugot. Si Gab. Ayan. Alright. Now it's time for Zaira to make her final words. Go ahead. Napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Sabihin na natin na napatunayan mo na naging tapat ka, hindi ka nangurap. So yung barangay mo, isang barangay lang yan sa dami ng barangay sa Pilipinas. Sa tingin mo ba yung isang barangay, yung pagbabago niyan, magkakos yan ang pagbabago sa buong Pilipinas? Di ba hindi naman? At to conclude our statement, naniniwala kami na kailangan ng total abolition sa SK election dahil bilang kabataan, kailangan natin ng 100% focus sa ating sarili at higit lahat sa edukasyon. At once na makagraduate tayo, maging edukado tayo, doon natin malalaman kung ano nga ba yung essence ng SK election, kung ano nga ba yung essence ng political at ng budget ng politicians natin. At isa pang bagay, kailangan matanggal na yung SK election dahil in general, hindi ito nagdudulot ng kagandahan sa ating barangay. Alright, thank you, Zaira. Palakpakan natin, debaters. Yung final statement nila parang rebuttal pa din. Oo nga. Bitin natin yung oras nila. Tayo naman. Ikaw, JV, anong position mo dito? Ako siguro mas papanig ako sa kanila. Kasi, siguro panahon na para yung mga, kasi mas magpo-focus ako sa budget na binibigay sa Sangguniang ng Kabataan. Yung ibibigay natin na budget sa SK, mas marami pa tayong magagawa na mas makakatulong sa ating kabataan ngayon. Ngayon, kung ang tatanungin naman nila, yung boses ng kabataan ay mawawala, maraming organisasyon dito sa Pilipinas na pwedeng maging boses ng kabataan. Katulad ng ating programa, Schoolmates. Di ba magiging boses ito ng kabataan? Yun lang naman ay para sa akin. Jules and Hesa. Hesa? Nice. Ate Hesa. Alright, para sa akin, for me, not to abolish yung SKY kasi we need these programs in our community. Tsaka yun nga sabi nila na doesn't mean na it failed, na wala nang pag-asa. Diba? There's always a chance. One more chance. Diba, guys? Diba, guys? Second chance. So may hugot talaga. There's always a chance. So why not give it a try? And also, this is a platform in the community na yung mga kabataan, sometimes they don't know kung paano sila sasali or how they will voice out their opinion. So, ito yung chance nila. Diba? Ikaw naman, Kuya Jules. Okay, ako naman, kasi gusto ko lang siguro sa mga schoolmates natin, baka nagtataka sila. This is the second time na pinag-uusapan natin itong SK. The first one was at PLM. Diba? Yes, Ngayon naman that's we're right. at PLMAR, diba? Yes. Ang nakakatuwa kasi during that time, kinancel or nasuspend yung elections ng SK. Pero right now, reform na siya. Obviously, I'm for reform. As a student leader, as a youth leader, naniniwala ako for the empowerment ng kabataan. Kasi sinasabi nga natin, di ba? Sinasabi ng iba na hindi naman natin kailangan ng SK pa para makapaglingkod sa bayan. Pero what we're talking about is a structure. We're talking about the government. And this is very unique. Alam nyo ba na sa buong mundo, Pilipinas lang ang merong sangguniang kabataan kung saan nakakapagpasama tayo ng mga kabataan para maglingkod sa government. Okay? And that's why right now, gusto ko lang gamitin yung chance na to for the National Youth Commission na mabanggit ngayon na nag-reform na ang SK. Like number one,
meron ng age expansion kasi sinasabi before, hindi pa raw mature yung mga SK. Kaya naman, dapat yung mga tatakbong chair or officers ay from 18 to 24 years old. Number 2, merong anti-political dynasty provision. Alam nyo ba na ito lang ang pinakaunang provision sa lahat ng laws natin na considered na yung anti-political dynasty. Number 3, financial independence. Ibig sabihin, meron ng kalayaan yung mga SK na hawakan yung pera nila at hindi na sila kokontrolin ng mga barangay captains. And for trainings, for sure, talagang meron silang training na pagdadaanan kasi meron silang mandatory trainings na required na kunin. So, well, let's see, di ba? Kapag magkakaroon na ng elections ng SK, makikita natin na talagang well-prepared na yung mga SK. So, I'm for the reform and the implementation of SK. Okay! Alright, thank you so much, Joe. So, thank you so much sa lahat ng mga debaters. Palakpakan natin sila. Napakahusay, PL Mar. And of course, pasalamatan din natin ang pamatasan ng lungsod ng Marikina sa inyong faculty. Palakpakan niyo po. Okay, and syempre next week, kasi syempre sobrang naging napamahal kayo sa amin. Nandito pa rin kami we'll be back next week, At guys. isang napakagandang issue pa rin ang ating pag-uusapan. And of course, thank you rin pala sa Maynilad for giving us refreshing water. And also, thank you, Tom Song Ipangirl, for my outfit for today, and KP Mendez for my hair and makeup. Ako, I would like to thank Sir Albert Adrales of Skin and ALA Skin and Aesthetic Center for my skincare, Sir Mo of Magic Potion for my supplements, at iniimbitahan ko kayong lahat na manood ng aming last leg ng season. Ako po ay artista ng entablado na nagmula sa Philippine Stagers Foundation, at iniimbitahan ko kayong lahat na manood ng #popular Paano Kung Pinoy si Kiko. Magtatapos na po kami ng season this coming March. Nagsimula po kami ng June at hanggang ngayon po hindi pa po nanonood ng aking mga co-host. Manonood na kami. Malapit na. Pressure tuloy tayo. Sobrang busy. Pero yun po, sana po ay makapanood po kayo ng #popular. Alright. Thank you rin pala kay Albert Muto for my hair and Jewels for my clothes. And of course, please watch Good Morning Boss every day from 7 to 8 a.m. sa PTV4. Okay, Alright, and with that, ating tandaan, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, it's Schoolmates! Sigaw ang tinig mo. Thank you, PL Mar! Hayag sa buong mundo ang